Ang titulo ng pelikula ay The Last Man. Simulan na natin. Ang sangkatauhan ay nabubuhay sa karaniwan nitong sinusukat na buhay. Ang mga pangunahing issue sa politika ay nireresolba sa White House. Habang sa kabila ng mga pader nito, ang mga ordinaryong tao ay gumagawa ng mga plano para bukas, na hindi alam ang mga pagbabagong naghihintay sa kanila. Ngunit ang isang umaga ay nagbabago ng lahat. Para sa hindi kilala. Dahilan, lahat ng mga carrier ng Y chromosome sa lungsod ay biglang namamatay. Sa madaling salita, lahat ng lalaking nilalang mula sa mga hayop at mga ibon hanggang sa mga tao ay namamatay. Kabilang sa kanila ang Pangulo ng Bansa. Ang tanging nabubuhay ng mga lalaki ay isang batang walang talento na ilusyonista na nagngangalang Yoro Brown at ang kanyang alagang kapasin monkey na si Arson. Kung sakaling magkaroon ng kagipitan, si Regina Oliver ang dapat na humalili sa pagkapangulo. Gayunpaman, sa oras ng sakuna, siya ay nasa ibang bansa at wala nang balita mula sa kanya mula noon. Naturally, ang kawalan ng pamumuno ay humahantong sa malalang kahihinatnan. Ang mga kaguluhan ay sumiklab sa lungsod habang ang mga babaeng nagpapanik ay nagsimulang sirain ang lahat sa kanilang paligid, na hindi alam kung paano magpapatuloy sa pamumuhay. Ang tensyon ay tumataas din sa loob ng White House. Napagtanto ng kawani na sa loob ng 2 linggo, sila ay ganap na makulong. Mauubos ang mga supply ng karbon at malinis na tubig. Hindi rin magtatagal ang pagkain. Ang mga hayop ay hindi na maaaring magparami. At ang paglaki ng sapat na reserba sa maikling panahon ay simple lang. Impossible. At hindi ito nakakaapekto sa isang lungsod lamang. Makakaapekto ito sa lahat. Kinuha ni Senador Jennifer Brown ang pamumuno. Hindi nagtagal ay nilapitan siya ng ahente na si Sarah Bergen, isang miyembro ng Secret Task Force ng Presidente na itinalagang 355. Iniulat ni Sarah na siya ay ipinadala dito dahil sa ilang tunay na banta. Ngunit hindi nagkaroon ng oras upang makatanggap ng mga detalyadong tagubilin tungkol sa kanyang bagong misyon. Sa lahat ng oras na ito, nananatili si Yoro sa kanyang apartment upang maiwasang maging target ng mga desperadong babae. Gayunpaman, habang nagsisimulang lumiit ang mga supply, nagpasya siyang mag-iwan ng tala para sa kanyang kasintahan at makipagsapalaran upang suriin ang sitwasyon. Kasabay nito, ipinadala ni Senator Brown si Sarah sa isang misyon upang mahanap ang kanyang anak na babae, si Hero, na hindi nakipag-ugnayan mula noong sakuna. Ngunit si Hero ay hindi nagmamadaling magtago sa isang ligtas na lugar. Sa halip, pumunta siya sa isang refugee center para tumulong sa mga nangangailangan, kasama na ang asawa ng kanyang namatay na kasintahan. Pagkatapos nito, bumalik si Hero sa hideout kung saan nagtitipon ang kanyang mga kaibigan. Sa unang tingin, parang meron pa nakaligtas na mga lalaki sa lungsod. Ngunit mabilis na nagiging malinaw na ang mga lalaking ito ay ipinanganak sa mga babaeng katawan at lumipat sa pamamagitan ng therapy sa hormone. Sa makatuwid, ang mahiwagang salot ay walang epekto sa kanila. Sa New York City, nagsimula ang paglikas at nagpapatrolya ang mga mabibigat na sasakyang militar sa mga lansangan. Kailangang magtago si Yoro para hindi mahuli ng militar. Gayunpaman, nagawa niyang lumabas sa isang lokal na bar upang mag-iwan ng isa pang mensahe para sa kanyang kasintahan. Patuloy na umaasa si Yoro na siya ay buhay at kapag nakita niya ang kanyang autograph, maaari siyang bumalik sa bahay. Karaniwan, namamahala si Yoro na manatili sa ilalim ng radar. Ngunit sa pagkakataong ito ang mga bagay ay hindi naayon sa plano. Ang kanyang kapasin ay nakatakas. Napinilit si Yoro na habulin siya. Ang hindi mapakali na amperand ay bumababa sa baha na subway at naglaho sa maruming tubig na puno ng mga bangkay ng mga patay. Sa pakikipaglaban sa kanyang pagkasuklam, nagpasya si Yoro na sumunod. Hindi gustong mawala ang kanyang nag-iisang kaibigan. Sa isang punto, naisip ni Yoro na may nakikita siyang isa pang buhay na lalaki sa malapit. Ngunit tila ito ay isang pangitain lamang. Sa paligid ng kanyang flashlight, wala siyang makita kundi maruming tubig. Pagkatapos umakyat sa tubig, pumasok si Yoro sa isang tindahan ng damit para magpalit. Gayunpaman, nabigo siyang manatiling nakatago. Nakita ng mga tindera ang hubad na bisita at natigilan sila sa gulat. Iminumungkahi ng isa sa mga babae na kunin ang lalaki at ibigay sa mga otoridad para sa magandang gantimpala. Ngunit sa huli, naawa sa kanya. Hinayaan nila si Yoro. Binigyan siya ng isang set ng malinis na damit. Ang stress na tiniis ni Yoro ay halos mabaliw sa kanya. Sa pagtingin sa mga video sa kanyang telepono, naalala niya ang araw na pumasok si Aaron sa kanya. Buhay at marinig ang boses ng kanyang kaibigan. Lumabas ang maliit na unggoy mula sa kanyang pinagtataguan. Umuwi ang dalawa. Pakiramdam na ligtas doon. Ngunit nang marinig ni Yorick ang pagbukas ng pinto, napagtanto niyang mali siya. May nakapasok sa apartment at kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Gamit ang kanyang sarili ng isang gitara,
Siya ay nagtatago sa likod ng sulok. Ngunit hindi siya nagkakaroon ng pagkakataong humampas. Mas mabilis at mas malakas si Sarah. Dinisarmahan niya si Yoro at pagkatapos ng ilang oras ay inihatid siya sa kanyang ina. Si Senator Brown. Ang mga piloto na nagdala kay Yor sa White House ay nakalock. Ipinaliwanag ni Sarah na kailangan nilang magpahinga pagkatapos ng mahabang biyahe. Ngunit naintindihan ng lahat ang tunay na dahilan. Walang dapat makaalam na ang anak ng bagong pangulo ay nakaligtas. Kung hindi, ang mga hinala ng pagsasabuatan ay maaaring lumitaw at humantong sa mas malaking kaguluhan. Yoro mismo ay hindi rin kinikilig sa sitwasyon. Matapos makapagpahinga sa lahat ng kanyang pinagdaanan, nagpa siya na tumingin sa paligid. Ngunit ang kanyang pag-usisa ay halos humantong sa kapahamakan. Sa isang abandonadong opisina, siya ay natuklasan ni Mara, ang balo ng namatay na pangulo. Sakto namang dumating sina Jennifer at Sarah at nagawa nilang ipamukha kay Mara dahil sa mental breakdown. Samantala, nagawa ni Yoro na magtago. Ngunit ang banta na nakabitin sa mga nagsasabuatan ay lumalaki. At iginiit ni Sarah na ang batang lalaki ay dapat na alisin sa White House. Sinubukan ng anak ng yumaong pangulo na alamin kung ano mismo ang nakita ng kanyang ina noong gabing iyon. Tiniyak ni Jennifer sa dalaga na ito ay walang iba kundi isang guni-guni. Ngunit pinaghihinalaan ni Kimberly na nagsisinungaling si Pangulong Brown sa kanya. Si Jennifer Brown ay nagtuturo sa kanyang mga tulong na maghanap ng isang geneticist na maaaring suriin ang York at malaman kung ano ang nangyari sa planeta at kung bakit siya at ang kapajen ay nakaligtas. Plano ng Pangulo na magdala ng mga espesyalista sa White House. Ngunit nananatiling matatag si Sarah. Masyadong delikado at kailangan nilang mailabas si Yoro sa lungsod. Handa ang ahente na gawin ang mapanganib na misyon na ito. Ngunit dapat itong gawin ng mabilis hanggat maaari. Samantala, sa Israel, isang babaeng sugatan ang nagkamalay. Nang malaman niya na ang lahat ng mga tao sa Earth ay namatay, ipinahayag niya na dapat na niyang angkinin ang pagkapangulo ng Estados Unidos. Si Nora Brady, isang dating presidential advisor, ay napilitang gumala kasama ang kanyang anak na babae, Miss Kenzie, nawalan ng asawa at mga anak na lalaki at umalis ng walang anumang paraan upang mabuhay. Nagpupumilit si Nora na pagsamahin ang sarili. Ngunit sa huli ay nagpa siya na lumaban upang iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang anak na babae. Nakarating ang balita sa White House na si Regina Oliver, ang pangunahing kandidato para sa pagkapangulo, ay buhay. Ito ay humahantong sa paghihiwalay ng mga tauhan. Ang isang bahagi ay nananatiling tapat kay Jennifer Brown, habang ang iba pang panig ay kasama sina Regina Oliver at Kimberly, ang anak ng presidente. Dahil sa sitwasyon, walang choice si Jennifer kundi ang sumang-ayon kay Sarah at payagan ang kanyang anak na ilipat sa mas ligtas na lokasyon. Pina-enlist ni Sarah ang mga piloto na dating naghatid ng Yoro, na nag-udyok sa kanila sa pamamagitan ng paggawad ng mga bida ng bayani sa pangakong walang hanggang kaluwalhasyan kung magtagumpay sila sa kanilang misyon. Ang tanging paraan para palihim na mailabas si Yoro sa gusali ay sa isang cart na may mga bangkay. Sinubukan ng bata na tumanggi at gumawa ng isa pang plano. Ngunit nananatiling matigas si Sarah. Hindi nila kayang makipagsapalaran at kailangan itong tiisin ni Yoro. Matagumpay na naipuslit ng ahente si Yoro at inilipat siya sa isang helicopter. Balak niyang ipilot ito mismo. Ang pangalawang helicopter na nagdadala lamang ng mga babaeng piloto ay lilipad sa unahan bilang isang diversion. Gayunpaman, sa sandaling maabot ng mga helicopter ang isang tiyak na taas at mawala sa paningin, ang escort helicopter ay nawalan ng kontrol at sumabog sa isang shower ng nasusunog na mga labi. Ang tanawin ay nakakatakot kay Yoro. Ngunit si Sarah ay nananatiling kalmado. Alam na ito ang presyo ng piloto. Katahimikan. Pagkatapos ng ilang oras na paglipad, dumaong sina Sarah at Yoro sa isang kagubatan upang magpahinga ng sandali. Ang ahente, na hindi makayanan ng amoy, ay humiling sa bata na maghubad. Matapos sumakay sa kariton kasama ang mga bangkay, napakabango niya. At mas mabuting labahan muna ang kanyang damit bago ituloy ang kanilang paglalakbay. Samantala, ang kapatid ni Yoro, si Hero, ay nagtakdang maghanap ng ligtas na lugar, kasama ang kanyang kaibigan, isang transman. Sa daan sila huminto sa isang ninakaw na tindahan, umaasang makakahanap ng pagkain. Ngunit sa halip, nakatagpo nila ang takot na sina Nora at Miss Kenzie. Sa pagsusuri sa binti ng batang babae, napansin ni Hero ang isang malubhang na hawaang sugat at hiniling kay Nord na payagan siyang magbigay ng paunang lunas upang maipagpatuloy nila ang paggalaw. Bumalik sa gubat, ang kampo ni Sarah at York ay inatake ng isang gang ng mga ligaw na manloloob. Sinubukan ni Sarah na gambalain sila at kausapin sila. Ngunit upang maiwasan ang anumang panganib, nagsuot si Yoro ng maskara at iwinagayway ang isang stick para takutin ang mga babae. Sa takot na baka masira nila ang kanilang plano, umalis ang mga hindi inaasahang bisita.
Ngunit nagpasya sina Sarah at Yoro na huwag manatili. Pumunta sila sa pinakamalapit na bayan, kung saan ipinagpalit nila ang isang helicopter generator at 2 granada para sa isang motorsiklo. Habang sinisiyasat at sinusuri ni Sarah ang motorsiklo, si Yoro, na nakakalimutan ang lahat ng panuntunan sa kaligtasan, ay tumakbo sa isang desyerto na lugar. Palibhas ay kumbinsido na nakita niya ang kanyang kasintahang si Beth sa karamihan. Ang hangal na pagkilos na ito ay napunta sa kanya sa isang bitad. Napapaligiran siya ng mga babaeng pulis na nagtanggal ng kanyang maskara at natuklasan ang kanyang sikreto. Kailangang makialam ni Sarah para protektahan ang kanyang kasama. Lumaban sa mga opisyal. Nagawa niyang kalagkarin si Yoro palayo. Ngunit sa sandaling makakuha sila ng libreng sandali, itinigil ni Sarah ang bike para maibalik sa katinuan ang natalo at ipaalala sa kanya kung gaano kahalaga ang misyon. Isang misyon siya. Halos sabotahe lang. Samantala, si Hero ang kanyang kaibigan, at ang kanilang mga bagong kasama ay nakahanap ng kanlungan para sa gabi sa isang inabandunang silungan ng kababaihan. Ipinagtapat ni Hero kay Nora na ang kanyang anak ay may malubhang problemang medikal. Kailangan niya ng antibiotics. Matagal nang ninakawan ang mga butarmasis kasama ang mga bakanteng bahay. Dahil sa takot at kawalan ng magawa, lumabas si Nora para hindi makita ng kanyang anak ang kanyang mga luha. Ngunit sa labas ay nahaharap siya sa isang bagong pagsubok. Lumilitaw ang mga babaeng kabayo sa looban na nagsasabing sila ang may-ari ng bahay at mukhang hindi sila masyadong masaya sa mga hindi inanyayahang bisita. Ang iba pang mga bisita ay mabilis na natuklasan ng mga babaeng kabayo. Dinadala sila sa mga kwadra upang maalis ang dagdag na daga na ipapakain. Gayunpaman, may napansin si Nora na maaaring magligtas sa kanila. Isa sa mga babaeng kabayo ay nasugatan at hiniling ni Nora kay Hero na suriin ang babae at magbigay ng tulong. Sinusubukan ni Hero ang kanyang makakaya. Ngunit masyadong matindi ang tama ng baril. At walang available kundi duct tape at ilang rubber gloves. Ang mga oras ng pansamantalang operasyon ay hindi nagdudulot ng anumang pagpapabuti. Lumalala ang kalagayan ng batang babae. At ang pinuno ng gang ng kababaihan, si Roxanne, ay nagpasya na wakasan ang kanyang pagdurusa. Sa pagtataka ni Nora, napatunayang mabait at maunawain si Roxanne. Inaanyayahan niya ang mga bisita na manatili sa kanilang bahay para sa gabi at nangakong ibibigay ang mga antibiotic na kailangan para kay Mackenzie. Habang sinusundan ng grupo si Roxanne, napagtanto ni Hero na ang mga antibiotic ay isang maliit na bahagi lamang ng kinokontrol ng gang. Pagmamay-ari nila ang isang buong shopping mall na puno ng mga supply. Samantala, nagpapatuloy sina Sarah at York patungo sa Boston. Umaasa na mahanap ang geneticist na si Allison Mann. Ngunit sa pasukan ng lungsod, nakatagpo sila ng checkpoint ng militar na binabantayan ng husto at armado ng tear gas. Nagpropose si Sarah na maghiwalay sila. Maabala niya ang mga sundalo habang sina Yoro at Amperand ay nakalusot sa blockade. Nakilala ni Sarah ang mga kasamahan ng Boston. Mabilis na napagtanto ni Sarah na ang kawalan ng mga lalaki ay hindi nakakaalis sa mundo ng krimen. Ang mga rebeldeng grupo ay patuloy na umaatake sa Harvard. Sinusubukang pumasok at makahanap ng mga sagot sa kanilang mga tanong. Gumagana ang plano. Habang pinapanatiling abala ni Sarah ang mga sundalo, si Yoro ay dumulas sa isang gusali ng punong tanggapan upang magtago. Gayunpaman, doon siya nahulog sa mga kamay ng mga rebelde na nakanganib sa pagkakalantad. Sa kabutihang palad para sa kanya, napagkamalan siya ng mga rebelde na gay, transman at hayaan siyang umalis. Kahit nasabihin sa kanya kung saan niya mahahanap ang kanyang mga tao. Kumuha ng kinakailangang mga hormone at magtago. Sa wakas, nahanap ni Yoro at Sarah ang apartment ni Allison Mann at pagkatapos ay ang kanyang opisina sa Harvard. Ang geneticist ay hindi masyadong nalulugod na makita ang mga kakaibang bisita. Ngunit sa sandaling tinanggal ni Yoro ang kanyang maskara, naiintindihan niya kaagad kung bakit sila naroroon. Napagtanto ng lalaki na dapat niyang pag-aralan ang batang lalaki sa kanyang kapajen. Ngunit imposibleng magtrabaho sa Harvard. Walang kagamitan o biological sample na natitira. Sa makatuwid, iminumungkahi niya ang tanging posibleng opsyon. Ang paglalakbay sa San Francisco upang gamitin ang lab doon. Sumasang-ayon si Sarah sa isa pang mapanganib na paglalakbay. Ngunit lihim na sinasabotahe ang kanilang radyo. Napinutol ang kanilang radyo. Tanging paraan ng pakikipag-ugnayan sa Pangulo. Kalaunan ay ginamit niya ang malfunction ng radyo bilang dahilan para umalis. Hinihiling kay Yoro na bantayan ang mga geneticist habang naghahanap siya ng ibang paraan para makipag-usap sa White House. Samantala, nagpapatuloy ang pagtatalo sa politika sa kapangyarihan. Ngunit hindi lahat ay nakatutok doon. Ang isa sa mga tulong ni Jennifer Brown, si Christine, ay nahulog. May sakit at natatakot na mawala ang kanyang anak. Gayunpaman, ang isang ultrasound ay nagpapakita ng kabaligtaran. Ang pagbubuntis ay umuunlad at posible na ang bata ay lalaki.
Pumasok si Sarah sa bahay ng isang estranghero para lamang malaman na ang may-ari ng bahay ay kasing husay at delikado rin gaya ng sikretong ahente mismo. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawang babae. Ngunit sa sandaling payagan nila ang isa't isa na magsalita. Lumalabas na ang parehong nanghihimasok ay nagtatrabaho para sa parehong organisasyon at pumunta dito para sa parehong dahilan. Upang mahanap ang may-ari ng bahay at lagyan ng bala. Matapos malaman ang tungkol sa pagbagsak ng helicopter, si Jennifer ay nasa tabi. May pag-aalala. Ngunit sinubukan ni Christine na pakalmahin siya. Iniulat ng search team na natagpuan nila ang bangkay ng dalawang piloto lamang. Ang kaluwagan ay hindi nagtatagal. Napagtanto ng Pangulo na malamang na si Sarah ang nagsagawa ng pag-crash upang maalis ang mga hindi kinakailangang saksi. Isang nakakatakot na pag-iisip ang sumalubong sa kanya. Si Yoro ay kasama ng isang mapanganib na kriminal at walang sinasabi kung ano ang maaaring gawin ni Sarah sa kanya. Si Regina Oliver, ang pangunahing kalaban para sa pagkapangulo, ay dinala sa White House. Sinasamantala ito, nagsimulang magplano si Kimberly ng isang kudeta upang maalis ang kinasusuklaman na si Jennifer Brown at kalaunan ay nakakita siya ng kapangyarihan. Samantala, ipinagtapat ni Allison man kay Yoro na hindi siya kumpiyansa sa tagumpay ng kanyang pananaliksik. Hindi niya alam kung magkakaroon sila ng mga mapagkukunan upang malaman kung bakit namatay ang mga lalaki o kung posible bang buhayin ang mga lalaking species. Isang bagay ang tiyak. Ang mga mahihirap na panahon ay naghihintay para kay Yoro at sa kanyang kapitan. Sa lalong madaling panahon sila ay magiging mga eksperimentong paksa. Bumalik si Sarah sa opisina at nag-propose na mag-set na sila. Off. Para sa ilang kadahilanan. Nagsinungaling siya sa York. Na sinasabing nakausap niya ang kanyang ina at mayroon na silang pahintulot na maglakbay sa San Francisco. Nagsimula ang tatlo sa kanilang paglalakbay. Walang kamalay-malay na may nagpapatrolyang militar na sa paligid ng lungsod na may larawan ni Sarah. Habang ang mga kababaihan ay naghihintay para sa isang ligtas na window sa pagitan ng mga paglalagay ng gas. Euro. Nagpa siya na bisitahin ang lugar na sinabi sa kanya ng mga rebelde. Isang komunidad ng mga transgender kung saan maaari niyang tanggalin ang kanyang maskara at ipakita ang kanyang tunay na mukha ng walang takot. Galit na galit si Sarah sa pinakabagong stunt ni Yoro. Ngunit sa lalong madaling panahon ay naging malinaw na ang tunay na banta ay hindi siya. Ito ay siya. Dumating ang patrol sa komunidad at ipinakita sa lahat ang kanyang larawan. Ang trio ay namamahala upang makatakas mula sa ilalim ng mga ilong ng mga ngaso at nagtago sa isang simbahan kung saan napilitang aminin si Sarah na wala siyang komunikasyon sa White House at gumagawa ng lahat ng mga desisyon sa kanyang sarili. Samantala, si Hiro, ang kanyang kaibigan, at si Nora kasama ang kanyang anak ay patuloy na naninirahan sa komunidad ni Roxanne. Sa unang tingin, tila nakakita sila ng isang tunay na paraiso. May pagkain, gamot at kaligtasan. Ngunit nang subukan ni Nora na ilayo ang kanyang anak mula sa isa pang radikal na feminist meeting, sumabog sa galit si Roxanne. Ipinaalala niya sa kanila na sila ay mga panauhin at dapat sundin ang kanyang mga alituntunin at masunuring makinig sa lahat ng kanyang sinasabi. Bukod dito, ginagawa ni Roxanne ang lahat ng kanyang makakaya para mapuot sa mga lalaki ang batang Gen Z at sumali sa kanilang kilusan. Ang isa pang ganoong pagpupulong ay naantala ng isang alarma sa labanan. Ang mga kababaihan ay mabilis na naglagay ng mga barikada at armas ang kanilang mga sarili upang ipagtanggol ang kanilang supermarket. Ang mga kalaban pala ay isang maliit na grupo ng mga desperadong babae na may maliit na batang babae. Lumabas si Roxanne upang salubungin sila. Ngunit hindi na siya tumatanggap ng mga tagalabas sa kanyang komunidad. Kahit isang bata ay hindi nagpukaw ng kanyang pakikiramay. At pinalayas niya ang mga refugee. Tumatangging tumulong. Samantala, nakahanap si Allison ng flyer sa mga gamit ni Sarah. Isa itong wanted notice para sa ahente. Iminungkahi niya na dapat tumakas si Yoro upang maiwasan ang pagiging pinanganib ni Sarah. Ngunit tumanggi ang bata na ipagkanulo ang kanyang kaibigan. Kahit na alam niyang may itinatago ito sa kanila. Nang gabing iyon, tinipon ni Roxanne ang kanyang komunidad para sa isang uri ng pagdiriwang na kaganapan. Sa simula ng seremonya, sinabi niya sa karamihan ang tungkol kay Laura, isa sa mga miyembro ng kilusan, na ipinagmamalaki ni Roxanne na tinatawag na Amazon. Sa una, tila inosente ang lahat. Ngunit habang tumatagal ang pagdiriwang, naramdaman ni Hero at ng kanyang mga kasama na may kakaibang nangyayari. Si Laura ay unang binudburan ng dumi. Pagkatapos ay inilubog sa isang bathtub. At kapag siya ay lumabas, ang lahat ay nagsimulang tumawag sa kanya sa isang bagong pangalan. Athena. Ang paghahanap ng lahat ng ito, lubhang nakakabagabag. Si Sam, ang kaibigang trans ng bayani, ay umalis sa bulwagan. Sinusundan siya ng isa sa mga miyembro ng kilusan upang magbigay ng babala laban sa pag-aaway kay Roxanne. Ngunit sa halip ay nalalagay lamang niya ang kanyang sarili sa gulo. Agad siyang tinawag para makipag-usap. Bumalik sa White House.
Nakatanggap si Jennifer ng ulat na nahanap ng grupo ng paghahanap si Sarah at naghahanda ng isang ambush. Nagsisimula ng mag-alala ang Pangulo na baka mahanap din ng mga scout ang kanyang anak. Ngunit sa oras na yon, pinamamahalaan ni Allison na kumbinsihin si York. Umalis at ang mag-asawa ay tumakas sa kabubatan. Tumataas ang tensyon. Sinusubukan ng mga taga-subaybay na abutin sina York at Allison. Ngunit, ni-neutralize ni Sarah ang mga sundalo at sinisira ang kanilang mga radyo. Pinutol ang signal sa White House. Nang gabing yon, nagising si Nora sa ingay ng mga hiyawan. Sinusubukang huwag gumawa ng anumang ingay. Lumabas siya ng silid at nakita ang isang pulutong ng Amazon na nagpaparusa sa isang batang babae dahil sa pakikipag-usap kay Sam. Ang nakangiting mga dilag ay lumabas na walang awa. Ngunit nagpa siya si Nora na huwag makialam. Gusto niyang manatiling ligtas ang kanyang anak. At para doon, handa siyang maglaro ayon sa kanilang mga patakaran. Nakahanap si Sarah ng van. At ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay patungong San Francisco. Sa kabila ng pagtatangka ni Yoro at Allison na natural na makatakas, nagdudulot ito ng mas matinding tensyon sa kanila. Hindi na nagtitiwala si Sarah sa kanyang mga kasama. Na humahantong sa panibagong kapahamakan. Nakatulog siya sa manibela at bumagsak ang sasakyan sa kalsada. Pagkatapos umakyat mula sa pagkawasak, si Allison, sinubukan niyang hanapin si Sarah. Ngunit wala na siya sa driver's seat. Sa halip, ang isang konvoy ng mga sasakyang militar ay malapit nang lumitaw. At wala silang kinalaman sa White House. Ipinaalam ni Jennifer tungkol sa insidente. Pati na rin ang katotohanan na kabilang sa mga takas ay isang lalaki. Habang nagpupumilit ang Pangulo na ilayo ang mga hinala sa kanyang anak, namulat si Yoro sa isang hindi pamilyar na bahay. Sa kama kasama ang isang hindi pamilyar na babae. Pagbangon sa kama, hinanap niya ang kanyang kapitsin. Ngunit sa halip ay nakatagpo ang mga taong nagdala sa kanya sa lugar na ito. Ang mga residente ng ranso kung saan dinala si Yoro ay tila mapayapa. Gayunpaman, tumanggi silang sabihin sa kanya kung nasaan ang kanyang mga kasama. Samantala, ang mga batang babae ay nagising sa isang selda ng kulungan. Ganap na hindi alam kung nasaan sila o kung paano makatakas. Kinausap ni Jennifer ang mga nabubuhay na mamamayan ng lungsod, na hinihiling sa kanila. Sumang-ayon sa paglikas at hindi sa pag-uudyok ng kabuluhan. Sa karamihan ng tao, nakita ng Pangulo ang isang pamilyar na mukha. Si Beth ang kasintahan ng kanyang anak, na all this time ay nasa ospital. Habang nakikipag-usap si Jennifer kay Beth, patuloy na kinukumbinsi ni Kimberly si Regina na patalsikin ang mangingibabaw at pumalit sa kanya. Sa kabila ng magiliw na kapaligiran, hindi pinalaya si Yoro. Sa kabaliktaran, siya ay itinapon sa isang selda kasama ang mga batang babae upang ang komunidad ay makapagpasya kung ano ang gagawin sa mga bilanggo. Samantala, mas malungkot na balita ang dumating. Isang bago. Ang strain ng trangkaso ay natuklasan sa Greece. Agad na sumubok si Jennifer sa pagtugon sa bagong krisis na ito. Ngunit nahaharap din ito sa isa pa. Dumating si Mara sa command center. Hinihiling na malaman kung totoo ang mga chismis tungkol kay Yoro. Ang paghihintay sa loob ng selda ay nagiging hindi mabata. At sumiklab na naman ang tensyon. Sina Yoro at Sarah ay nag-away. Ngunit mabilis na natapos ang pagtatalo nang bumukas ang mabigat na pinto. Bukas at lumitaw ang isang babae mula sa pamayanan. Ipinapaalam niya sa mga bilanggo na may ginawang desisyon. Papayagan silang manatili hanggang sa gumaling si Sarah. Pagkatapos nito, i-escort sila palabas ng lungsod para maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungong San Francisco. Ang kabukiran. Binibigyan ng mga residente si Sam ng hiwalay na kwarto. Bago siya matulog, binalaan niya si Yoro na manatiling alerto at huwag magtiwala sa sinuman. Ngunit kumbinsido si Yoro na pinalalaki ni Sam ang panganib. Mukhang buhay na buhay ang ranso. At lahat ay mukhang mapayapa at mabait. Bukod dito, marami silang pagkain, kuryente at tubig. Mga luho na bihira sa karamihan ng mga rehiyon ngayon. Samantala, ang kalungkutan ni Mara ay nagiging hindi mabata. Umakyat siya sa bubong at humakbang sa kawalan. Umaasang makakasamang muli ang kanyang asawa at mga anak. Siya, nag-iwan ng tala para sa kanyang anak. Humihingi ng tawad at hinihimok siyang maging matatag. Kasabay nito, bumalik si Beth sa lungsod. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang mga kaibigan, tulad ng sinabi niya kay Jennifer, dumiretso siya sa isang truck ng rebelde na sumali sa isang grupo na nagpaplano ng pag-atake sa White House. Bumalik sa komunidad ni Roxanne. Sinubukan ni Kate, isa sa Amazon, na umalis sa grupo. Ngunit ipinaalala ni Roxanne sa kanya ang malupit na mga patakaran. Pagbaril sa tumakas na babae sa likod. Gayunpaman, hindi ito ipinagtapat ni Roxanne sa iba. Binabalangkas niya ang insidente bilang isang pag-atake ng mga nomad. Upang maiwasan ang karagdagang paglisan,
Inutusan ni Roxanne ang lahat sa intensive firearms training. Bukod dito, plano ni Roxanne na sipain ang mga bisita. Nalaman ito ni Nora mula sa isa sa mga miyembro at nagmamadaling pumunta sa pinuno. Nakikiusap sa kanya na payagan silang manatili ni Mackenzie. Walang halaga ng pagsusumamo na gumagana kay Roxanne. Binibigyan niya si Nora ng ilang araw. Pagkatapos nito ang babae at ang kanyang anak na babae ay dapat umalis sa komunidad. Naaalala ni Roxanne kung paano niya unang natagpuan ang lugar na ito at itinayo ang komunidad ng Amazon. Mula sa unang araw, siya ang nag-iisang pinuno nito. Walang nagbago mula noon. Si Roxanne ay patuloy na nagdidikta ng mga patakaran at kinukumbinsi ang mga residente na sa kabila ng kanyang proteksyon ay nasa panganib at kamatayan lamang. Araw-araw, nagdaraos siya ng mga pagpupulong kung saan ang kinakailangang alalahanin ng mga kababaihan ang pinakamasamang ginawa ng mga lalaki at palakasin ang ideya na si Roxanne ang tanging pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Sam ay pinagbawalan mula sa mga pagtitipon na ito at nagsimulang maghanda na umalis. Nagpaplanong sakupin ang mga guest house sa tabi ng lawa at magsimula ng kanyang sariling komunidad. Ngunit si Hero ay nagsimula ng mahulog sa ilalim ng impluensya ni Roxanne. Hindi na siya sigurado kung gusto niyang umalis. Nasaksihan ni Roxanne ang isang emosyonal na pagtatalo ni Hero at Sam. Sinamantala ang pagkakataon. Muli niyang minamanipula si Hero. Nakinukumbinsi siya na kahit isang hindi tunay na lalaki ay hindi dapat magsalita sa kanya ng ganoon. Sa huli, naghiwalay ang magkakaibigan. At nang gabing yon, pinaalis ni Roxanne si Sam. Pinayagan siyang magdala ng kaunting pagkain. Kinaumagahan, hindi sinabi ni Roxanne kay Hero na siya ang nagpaubaya kay Sam. Sa halip, ginagawa niya ang lahat para aliwin ang dalaga. Maging ang pag-organisa ng pagdiriwang ng paalam bilang pagpupugay sa lahat ng bagay na lalaki. Nagtatapos ang pagdiriwang sa isang maingay at masayang salusalo na ikinatuwa ng lahat. Lahat maliban kay Nora. Hindi kailanman nagawang makibagay ni Nora sa grupo. At para makaganti, sinunog niya ang shopping mall habang natutulog ang lahat. Pinamamahalaan ng Amazon. Mabuhay, ngunit ang kanilang mga supply ay nawasak. Itinago ni Nora ang kanyang kasiyahan sa likod ng isang maskara ng kalungkutan na humahalo sa nagdadalamhating karamihan. Natuwa sa kanyang mga aksyon. Naghanda si Nora para sa isang night escape. Nagtungo siya sa kagubatan upang tingnan ang kanyang mga supply. Ngunit sa halip ay nakakita siya ng kotse ng pulis sa tabi ng ilog na puno ng mga katawan. Nagiging malinaw na hindi si Roxanne ang sinasabi niyang siya. At nagpa siya si Nora na gamitin ang impormasyong ito sa kanyang kalamangan. Pagpili ng isang sandali kapag sila ay nag-iisa. Nora confronts Roxanne tungkol sa kanyang natuklasan. Nangako siyang manahimik kapalit ng mga pribilehiyo. Siya at ang kanyang anak na babae ay dapat palaging may akses sa pinakamahusay na pagkain, proteksyon, at tirahan. Ngunit higit pa sa katahimikan ang ibinibigay ni Nora. Nangangako siyang tutulungan si Roxanne na mapanatili ang kontrol sa grupo. Kahit na nawala ang kanilang mga supply. Na tinitiyak na hindi siya pababayaan ng mga tao. Tinanggap ni Roxanne ang mga tuntunin ni Nora. Tinitipon niya ang kanyang mga tagasunod at nagpahayag ng isang malakas, nagniningas na pananalita, na nakangako na malalagpasan nila ang lahat ng paghihirap at magagapi ang mundo. Samantala, dahan-dahan gumaling si Sarah at ipinagpatuloy pa ang kanyang pagsasanay. Bagamat patuloy siyang nagdurusa sa mga guni-guni at pangitain. Sa kabila nito, pinagmamasdan niyang mabuti si Yoro. Na tila muling binigo ang kanyang pagbabantay at labis na nagtiwala sa mga taga-nayon. Lumaki ang hinala ni Sarah nang nilapitan siya ng isa sa mga taga-nayon, na nagtatanong ng mga kahina-hinalang tanong tungkol sa isang aparato na natagpuan sa nasirang sasakyan. Tumanggi ang batang babae na ibunyag kung ano ito. Ngunit malinaw na ayaw niyang malaman ni Yoro ang tungkol sa beacon. Sa utos ni Roxanne, nakahanap ng panibagong kasunduan si Hero. Isang grupo ng mga kababaihan na lumikha ng isang alaala upang parangalan ang alaala ng mga lalaki. Nagtatago sa likod ng pagkukunwari ng pagprotekta sa mga karapatan ng kababaihan. Nag-organisa si Roxanne ng isang pagsalakay upang magnakaw ng pagkain at mga supply mula sa pamayanan. Ang Amazon ay nagpakawala ng impyerno sa mga naninirahan sa bayan ng alaala. Ngunit mabilis na napagtanto ni Nora na may mali. Sa halip na kunin na lang ng pagkain at tubig, sinisira ng mga ganid ang lahat. Hindi nagugustuhan ni Nora ang kanyang nakikita at pilit niyang kinakatuwiran si Roxanne. Ngunit iginigiit ng baliw na pinuno na ito ang tama. Landas. Ganap na gumaling mula sa kanyang karamdaman. Naghahanda si Regina Oliver na patalsikin si Jennifer Brown. Inutusan niya ang kanyang mga kaalyado upang maging handa para sa isang kudeta sa loob ng 30 minuto. Naghahanap ng karagdagang suporta. Si Regina ay bumaling kay Kimberly. Ngunit pagkamatay ng kanyang ina, si Kimberly ay nawala sa kanyang apoy at ayaw nang makisali sa paghihimagsik. Kasabay nito, sa ilalim ng gusali ng gobyerno, ang kupunan ni Beth ay nagtatanim ng mga pampasabog. Jennifer Brown.
ay ipinatawag sa command center kung saan siya ay inakusahan ng pagtatago ng impormasyon tungkol kay Yoro. Upang maprotektahan ang kanyang buntis na tulong, napilitang aminin si Jennifer na inamin na nakaligtas ang kanyang anak. Nagbubunyag din siya na siya ay ipinadala sa isang geneticist sa pag-asang mailigtas ang sangkatauhan. Bagamat walang nakakaalam kung nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Maging ang mga sumuporta kay Jennifer noong nakaraang araw ay kumampi na ngayon kay Regina. Hinihiling nila na ang sinungaling ay bumaba at ibigay ang kapangyarihan sa tunay na pangulo. Pero naputol ang usapan. Isang pagsabog ang yumanig sa gusali. At naging malinaw na ang mga nanghihimasok ay pumasok. Ang mga rebeldeng pinamumunuan ni Beth ay bumagsak sa gusali. Sa pagtahak sa mga lagusan sa ilalim ng lupa, nakipagsagupaan sila sa mga politiko at sa seguridad ng pangulo. Ang paglilingkod ay napipilitang ibaba ang kanilang mga armas at sumuko. Nakilala ni Jennifer si Beth sa kabila ng kanyang balaklava. Ngunit nagawang senyasan siya ng dalaga na manahimik at huwag ilantad. Ang pagnanais ni Regina na maging pangulo ay naglalaho sa sandaling lumitaw ang panganib. Kaya, si Jennifer Brown ay kailangang kumuha ng responsibilidad at makipag-ayos sa mga rebelde. Tumugon sa kanilang mga kahilingan. Inilipat ng mga rebelde ang mga hostage palabas ng control center. Umaasang umalis sa. Nagtatayo sa kanila nang hindi nakatagpo ang mga taong feral towns. Sa sandaling iyon, nagsimulang igiit ni Regina na siya ang nararapat na pangulo at lahat ay dapat sumunod sa kanya. Sa sobrang galit, inakusahan niya ang lahat ng pagtataksil. Tinangka niyang ilantad ang kanyang mga dating kaalyado, kasama si Kimberly. At bilang huling suntok, inanunsyo niya na buhay ang anak ni Jennifer Brown. Pinatahimik ng isa sa mga rebelde ang babaeng histerikal na may tama ng bala sa noo. Ngunit nagawa na ang pinsala. Ang kanyang mga salita ay binigkas. At higit sa lahat, ang mga plano ng mga rebelde ay nagugulo na ngayon. Samantala, ang matagal na pananatili ni Yoro sa pamayanan ay humahantong sa gulo. Ang mga babae, na nagugutom para sa atensyon ng lalaki, ay nagsimulang manghuli sa kanya. Umaasa na gumugol ng oras sa huling nakaligtas na lalaki. Sinasamantala ang sandali kapag si Yoro ay ginulo. At si Allison ay nakikisalamuha sa mga lokal. Pumuslit si Sarah sa kabubatan upang sirain ang beacon na nagpapadala sa kanyang lokasyon sa lahat ng oras na ito. Nabigo ang mga rebelde na ilikas ang mga bihag sa oras. Ang pangalawang karibal na paksyon ay naglalabas ng tear gas sa pamamagitan ng sistema ng ventilasyon. Putok ng baril. Sumabog sa mga pasilyo. Nagkalat ang mga tao sa gulat at ang mga hindi nakataka sa oras ay patay sa sahig. Beth. Lihim na inalis ang posas ni Jennifer at pilit itong inakay. Ang pangulo ay walang oras upang iligtas ang kanyang buntis na tulong. Ngunit si Kristen ay hindi naiwang mag-isa. Tumayo si Kimberly para sa kanya. Sa pamamagitan ng paradahan sa ilalim ng lupa, ang mga batang babae ay nakarating sa labasan. Sa bayan ng Memorya, kasama ng mga personal na gamit, nakahanap si Roxanne ng isang notebook na naglilista ng mga pangalan ng lahat ng nakaligtas na lalaki. Ngayon ang pinuno ay may bagong layunin na manghuli at sirain silang lahat upang palayain ang planeta. Nagpasya ang Amazon na magsimula sa binata na dati na nilang nakita. Ang nakatira ngayon sa kalapit na nayon. Ipinakita ni Nora kay Roxanne ang kanyang portrait. Ito ay walang iba kundi si Yoro Brown. Ibinigay ni Beth kay Jennifer ang kanyang uniforme. Bago sila maghiwalay ng landas, sinabi ni Jennifer sa dalaga na totoo ang sinabi ni Regina. Buhay si Yoro. Hinanap ni na Roxanne at Nora ang nayon kung saan pinaniniwalaan nilang nagtatago ang nakaligtas na lalaki. Ngunit nakaramdam ng panganib. Hinimok ni Sarah ang kanyang mga kasama na umalis kagad. Ang balita ng kanilang nalalapit na pag-alis ay hindi nakalulugod kay Yoro. Ngunit hindi siya handang makipagtalo sa ahente. Gayunpaman, malamang na hindi sila mawawala sa oras. Nahanap na ni Roxanne ang estate at inihahanda na ang kanyang squad sa pag-atake sa loob ng ilang oras. Sa isang pagpupulong, 2 nomad ang sumugod sa kampo ni Roxanne. Mula sa kanila, nalaman ni Hero ang tungkol sa pagkamatay ng Pangulo. Dahil hindi niya alam na ang titulo ng Pangulo ay hindi pagmamay-ari ng kanyang ina. Ipinapalagay ni Hero na siya ang namatay. Sa totoo lang, buhay pa si Jennifer. Dahil sa pagdadalamhati sa kanyang anak, naghanda siyang tumakas kasama si Beth. Hindi na maaaring manatili ang Pangulo sa lungsod kung saan nagsimula na ang pangangaso para sa kanya. Nang gabing iyon, pumasok si Sam sa bahay ni Jennifer. Agad na nakilala ng babae ang kaibigan ng kanyang anak. At magkasama silang nagtangka na tumakas. Ngunit napapalibutan ang bahay. Nakahanap ng kanlungan sina Kristen at Kimberly sa isang abandonadong kamalig. Paggising ng maaga sa umaga,
Sinabi ni Kimberly sa kanyang kaibigan na alam niya kung paano sila maliligtas. Kailangan nila si Yoro upang ipagpatuloy ang sangkatauhan. At si Yoro, tila sumang-ayon. Nang gabing yon, nakitulog siya sa isa sa mga babaeng nayon na matagal nang nakatutok sa kanya. Nawasak ang kanilang idolo ng ang Amazon, na pinamumunuan ng baliw na si Roxanne, ay bumagsak sa mga lansangan ng nayon, na hinihiling na ibigay ang lalaki. Nagising si Sarah. Ang tunog ng putok ng baril. Inutusan niya ang bagong kasintahan ni Yor na paalisin siya ng bahay habang siya ay nananatili sa likod upang itaboy ang pag-atake. Nang mapagtantong marami na sila, lumabas si Sarah na nakataas ang mga kamay, na nagkukunwaring natatakot sa mga nanghihimasok. Inilabas niya ang lokal na transman. Ipinapasa siya bilang tunay na nakaligtas. Isang seryoso. Sumiklab ang putukan sa pangunahing kalye. Ang mga tunog ng putok ng baril ay nakagagambala sa konvoy ni Sarah. At ginamit niya ang sandali para disarmahan ang kanyang mga kaaway at makatakas. Kahit na ang maliit na Mskenzi ay sumali sa laban. Sinusubukang patunayan kay Roxanne na karapat-dapat siya sa kanyang lugar sa komyun. Samantala, naabutan ni Hero ang grupo ng mga nakatakas. Pinaputukan niya sila hanggang sa lumingon si Yoro. Nang makilala ang kanyang kapatid, nag-freeze si Hero. Ngunit ang kasintahan ni Yoro, na hindi alam ang koneksyon ng pamilya, ay binaril si Hero. Nasugatan. Nagawang sabihin ni Hero sa kanyang kapatid ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang ina at binalaan siya na ang layunin ng Amazon ay sirain siya. Hinimok niya si Yoro na tumakas. At para bigyan siya ng oras, inalis niya ang isa sa kanyang sariling mga kapatid na babae sa bisig. Ang labanan sa ang lungsod ay naggangalit. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, itinaas ni Nora ang kanyang mga kamay at humakbang papunta sa gitna, na nagpahayag ng kanilang pagsuko. Ito ay nagpapadala kay Roxanne sa siklab ng galit. Ngunit wala nang nagmamalasakit. Sinabi ni Hero kay Nora na buhay si Yoro. Nagbibigay ito ng bagong lakas sa mga kababaihan. At sa pagbalik sa kanilang kampo, nagpasya si Nora na paalisin si Roxanne at buksan ang mga mata ng dalaga sa katotohanan. Ngunit ang mga salita lamang ay hindi gumagana. Patuloy na sinusuyo ni Roxanne si Nora hanggang kay Nora. Binaril siya sa dibdib. Ang Amazon, natigilan, ay nagtaas ng kanilang mga sandata. Ngunit mabilis na nakahanap si Nora ng mga nakakaaliw na salita para sa kanila. Humakbang si Hero para tumayo sa tabi ni Nora. At mula sa sandaling iyon, may bagong pinuno ang komunidad. Naglakad si Sarah ng ilang kilometro at sa wakas ay nahanap niya sina Yoro at Alison. Nasasaktan ang bata. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng kanyang minamahal at wala ng dahilan para mabuhay pa. Sa pakikinig sa kanyang kaibigan, ipinagtapat ni Sarah na mas naintindihan niya ito kaysa inaakala niya. Nawalan din siya ng mga magulang sa pagkabata. Sabi ni Sarah kay Yoro, na kung gusto niya, pwede siyang lumayo. Sinusunod niya ang mga utos ni Jennifer. At na yung ipinapalagay na patay na si Jennifer. Teknikal na walang bisa ang kanilang kasunduan. Ngunit tumanggi si Yoro. Hiniling niya kay Sarah na maging kanyang tagapagsanay upang hindi na siya maging pabigat at matutong protektahan ang kanyang sarili. Samantala, natagpuan din na Jennifer, Beth at Sam ang kanilang mga sarili na nakakulong sa isang bakanteng silid sa ilalim. Mga surveillance camera. Hindi pa nila alam. Pero nahuli na sila ng dating superior ni Sarah mula sa Secret Service.